Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At kung natatandaan nyo, kahapon, ano nangyari ulit? Naging Senate President itong si Cheese Queso Escudero na naman. O, di ba? Okay. So, ano ba ang dahilan kung bakit naging Senate President itong si Senator Cheese Escudero? Okay, yan ang pag-usapan naman natin. At kahapon bumalik yung Senate or yung Kongreso sa session, di ba? At kahapon also nangyari yung SONA ni Bongbong Marcos. Okay, so pumili yung 24 senators natin kung sino magiging Senate President, right? At kung natatandaan nyo, yung mga maugong na balita, mga pangalan na kilalang-kilala na natin, si Tito Soto at si Chiso Escudero ang pinipiling nilang Senate President. Okay, now, in this video, may kita natin na 19 ang mga senador na bumoto kung saan 5 lang kay Tito Soto. Okay, so pag-usapan natin yan. And then, nasayahan ka ba na naging Senate President siya ng 20th Congress? Okay? So let's see. But first, let's watch this video. There are 19 votes in favor of Senator Francis Cheese Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Cheese Escudero is therefore elected President of the Senate. Okay. O, yun na yun. Alright. So, nasiyahan ba kayo sa kanyang pagiging Senate President nung 19 Congress? Majority Floor Leader. Okay. Anyway, wag muna yan. So, yun na yun, guys. So, bakit halos lahat ng tao ay ayaw kay Jesus Escudero? Okay? So, let's take a look ang yung mga controversies na kanyang kinakaharap recently, especially yung impeachment trial. Okay, so papakita ko sa inyo itong information galing sa Gemini. So, sinearch lang natin. Pwede you guys can do this too. So, anong mga controversies ni Senator Cheese Escudero? Yung alleged budget insertion. Okay, hindi pa natin napag-usapan na mas maigi yan. Pero later on, maghanap tayo ng time para i-discuss yung actual insertion. And then there are reports, particularly from Verifiles, alleging that Escudero made significant budget insertions. Meron actual video ay kung saan 2 beses daw pumunta itong si Escudero pupuntang House of Representative at pumasok para sa BICAM. O, di ba? At I think wala pa siyang ang sagot niya lang demolition job. Para lang siguro hindi na siya maging para siguro yung kanyang political status ay bumaba. O, di ba? Yan, napakagaling. Okay, next. Ang pag-handle niya ng impeachment trial ni Sara Duterte. O, anong issue doon? Kung meron ng 1/3 of the House, proceed agad yung impeachment trial at forthwith yung pag-convene ng Senate to be an impeachment court. Anong ginawa ni Senator Cheese? Dinelay niya hanggang 4 na buwan. O, di ba? At para maging Senate President siya, ay kailangan niya yung Duterte Block. O, naglalaro si Cheese. Alam mo talagang mga politiko, di ba? Gustong gawin ng lahat para lang meron siyang way para yung suporta ay hindi mawala. And especially, syempre, alam naman natin, yung political ng mga supporters ng mga DDS, okay, nandyan pa rin. O, di ba? So, yun. Tension between the House. O, yan. Kasi nagtuturuan. Okay? At most especially,
nakikita ng tao na yung Senado ngayon ay parang mas lean siya sa mga Duterte kaysa sa mga kaysa sa mga taong bayan, 'di ba? Oh, may mga signs na hindi niya gustong ituloy yung impeachment trial. Meron signs na i-respeto natin yung desisyon ng Supreme Court. Okay? Well, in fact, there's more to talk about yung desisyon ng impeachment ng Supreme Court. Kasi 'di ba? So, pati yung mga UP staff na kanyang alma mater, tapos yung mga kasama niya doon, ang pagdesisyon niya ay hindi nila sinusuportahan. 'Di ba? Kinakalaban siya ng kanyang alma mater. Yung mga lawyers na nagsasabing mali yung kanyang ginagawa, ay nangyayari. So, ang ending nito, parang mas pabor pa siya na hindi matuloy yung impeachment para yung parang yung pera natin na binabayad sa tax ay mawalan lang. O, di ba? So, anong gagawin natin? Oh, tatahimik lang? Oh, di ba? Napakaano parang mas gusto nilang hindi na pag-usapan yung confidential funds na gasto ni Sara Duterte. 'Di ba? Happy ba? Happy ba kayo na itong si Jesus Escudero ay naging Senate President? Well, wala naman tayong magagawa at siguro may magagawa tayo sa malapit na eleksyon, 2028. Yun na lang siguro yun, di ba? Okay, anyway, thank you guys. We'll talk more about other issues. And if you have any comments or suggestions, yes, please like and subscribe. And yes, you can comment down below. Salamat po, and I'll see you in the next video.